maswerte pa rin si Digong, Kasi sa dami niyang kaibigan, hindi siya manghihina. At ang personality din niya ay hindi rin niya kailangan talagang merong kaibigan. Kasi on his own, makakatayo siya. Pero kahit paman, may mga kaibigan siyang kagaya ni Atty. Panelo, Harry Roque, Amy Marcos, Bongo, De La Rosa, at marami pang iba kagaya ng mga vloggers na hindi lang supporters, mga kapatid. Sila talaga ay tunay na mga kaibigan. At sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, although hindi natin alam din kung totoo itong pinupukol sa kanya, ang mga kaibigang ito ay nariyan at ni minsan hindi siya iniwanan. Kaya ano ba ang tunay? Ano ba ang makabuluhang pagkakaibigan? Ano ba ang mga katangian na ating makita sa mga taong nakapaligid sa atin na tinuturing nating mga kaibigan? Ang unang katangian ay ang pagkamatulungin nito. Helper friend. Ito yung kaibigan na hindi lang paminsan-minsang pabor ang ibinibigay sa iyo. Lahat na lang na pangangailangan mo during those times na ikay mababa talaga ang iyong kalagayan, andun sila. Sila yung mga kaibigan na ang protection mo ang kanilang iniisip. Kung ikay mahina, nagkasakit, o merong mga kalagayan na ikaw ay vulnerable, nandun sila to protect you. Na walang masamang mangyari sa iyo dahil iniisip nila ano kayang gagawin sa taong ito. Baka mamaya ganitong gawin yan, mamaya ganitong gawin yan. Kaya nandun sila. Hindi nila maatim na ikaw ay mapasok sa isang kalagayan na ikapapahamak sa iyo. Ito din yung mga kaibigan na sa mga panahong ikay nangangailangan ng tulong, halimbawa magbantay na iyong bahay o kaya iiwan ang iyong negosyo, ito yun silang maaasahan mo talaga na walang gagawing kalukuhan, pandaraya. Na kahit nga sa iyong bahay, pag sinabi mong mawala ako ng 3 araw, pwede kayang tingnan mo ang aming bahay. Tuwang-tuwa ito. At hindi lang ito binabantayan ang inyong bahay, yung tahanan. Ito pa'y nag-garden, Yung meron ka mga garden, yung mga bagay na hindi mo nagawa dahil sa pagkabisi mo, mga sulok na yung bahay, sa labas at loob, na hindi mo nagalaw, gagalawin ito na pagbalik mo, tuwang-tuwa ka at sabihin mo, "Uy, friend, inayos mo ito. Uy, friend, binilhan mo ako nito. Ang ganda nito, O kaya yung garden ko, friend, ang dami ng damo. Pero ikaw talaga ang nag-aayos nito. Meron ka pang tinamnim na bulaklak, 3 araw lang nagawa mo yan." Ito yung ganitong klaseng mga kaibigan. Pati sa iiwan mong negosyo, merong mga nakita siya na medyo alanganin, na maapektuhan negatively ang iyong negosyo. Pagbalik mo, sabihin niya sa iyo, "Friend, kailangan ayusin mo ito." Ito yung mga klase mga kaibigan na pinoproteksyonan ang iyong property, ang iyong mga ari-arian. Ito rin yung mga kaibigan na sa panahong ikay nangangailangan ng refuge, tatakbuhan, may matatakbuhan ka. Pagka nagka-problema ka, ganito, anong nangyari sa buhay ko? Kagad-agad, papasok sa isip mo yun. Tawagan ko nga siya, tawag ka. At totoo nga, pagkarinig pa lang sa boses mo, alam na, hindi pa masinabi. Alam na niya na kailangan mo ng tulong. At kadalasan sabihin, "Friend, baka gusto mo, dito ka muna sa bahay. Alis ka muna dyan sa inyo, lalo pagka may kayong alitan ng iyong mister o misis, Dito ka muna, usap tayo." Meron kang natatakbuhan. Ang pangalawang kaibigan, ito yung kaibigan na bihira mo makita, Kasi kakaiba ito sa helper friend, yung matulungin. Ito naman ay yung kaibigang hindi talaga magbabago kahit anong mangyari at kahit gaano kalahaba na ng panahong inyong pagkakaibigan. Hindi talaga siya nagbabago.
enduring friend. Nasa ups and downs ng iyong buhay, nandun siya. At dahil sa ganito siya sa iyo, magkaibigan kayong matagal na, mga sikreto niya, sasabihin niya sa iyo. Ikaw naman, pag mayroon kang sinabing sikreto sa iyo, ay naasahan mo dahil may karanasan ka na rin, walang maibuyang-yang ito sa karamihan o sa ibang tao. Kasi tinatago rin niya ang mga sikreto mong tinatago mo, siya lang ang may alam nito. Nandun yung iyong tiwala sa kanya na ang buhay mo ay protektado. Dahil yung bang magaan at meron kang pagtitiwala na pag sinabi mo ito, hindi lang sa makakakuha ka ng tulong, protected pa ang iyong mga, kung ano man yung mga sikreto mo. Tayong lahat naman may mga sikreto, mga kapatid Kaya ito yung mga kaibigan talagang enduring. Hindi ka rin iiwanan ito, kagaya kay Digong. Hindi iniwanan si Digong sa kanyang mga troubles. Nung panahong talagang bagsak na bagsak. Andun ang mga kaibigan ito. Gumagastos pa. Masamahan lang siya, makomfort siya. Enduring friends. Pag ang iyong reputasyon ay nagsuffer dahil sinisiraan ka, may binabatong ganito kagaya kay Digong ngayon. Ang mga kaibigang ito nandun, di ka iiwanan at sila ang lumalaban para sa iyo. Kaya napakaswerte kung meron kang ganitong kaibigan din. Sana combination ng dalawa, no? By percentage, helper 40%, 60% naman sa kanyang katangayan itong enduring friend. Ito rin yung mga kaibigan na isasacrifice nila ang kanilang mga sarili para sa kaibigan nila. Para sa iyo. Sasacrifice nila. Reputasyon nila, sakripisyo nila. Dahil nga, ito yung kaibigan na pangmatagalan, hindi nagbabago. Kagaya kay Digong, maraming binabato ka against kay Kibuloy, Pero pinakita ni Digong ang kanyang pag-ibig kay Kibuloy na hindi nagbabago. Amy Marcos, ganun din. Na sinasacrifice niya ang kanyang pamilya, relationship niya sa kanyang kapatid, dahil nakita niya kay Digong ang tunay na pagkakaibigan. Yan ang enduring friend. Ang pangatong klaseng kaibigan ay yung hindi lang matulungin, hindi lang din siya enduring, kung hindi, siya rin may katangiang nagbibigay ng payo, paalala, warning, counseling. Kaya ang kaibigang ito ay tinatawag nating counselor friend. Hindi siya natatakot na pag mayroon siyang sinabing against sa kanyang kaibigan, alam niya ang ginawa niya ay para sa kabutihan ng kanyang kaibigan. Siya yung taong nag-i-encourage sa iyo. Hindi lang sinisita ka, sinasabihan ka, hoy ikaw ano ka, para kang baliw. Ba't ginawa mo yan? Ba't gagawin mo yan? Ba't naisip mo yan? Tapos, magbibigay ng payo. Hindi lang payo, tutulungan ka pa. Para yung mali, isa nang gagawin mo, hindi mangyari ito. Ito rin yung mga kaibigang nag-i-encourage sa iyo. Ito yung mga kaibigang nagsasabi sa iyo ng mga bagay na hindi mo alam, wala kang kamuang-muang. Friend, tinatraidor ka na nito. Hindi chismis, hindi paninira. At ito rin ang mga kaibigang itong hindi nahihiya, hindi nag-aatubili na magbabahagi sa iyo ng mga bagay na espiritual. Upang ikaw naman ay lumago spiritually. Hindi religiously, Ay baka magkaiba kayo ng grupong sinasalihan. Spiritually. Kaya napakaganda rin ng kaibigang ito. At ang pangapat ay ang compassionate friend. Yung kaibigan na nararamdaman niya kung ano man yung nararamdaman mo. Kung minsan nararanasan niya kung ano man yung naranasan mo.
naisip mo, meron din siyang parang alam kung ano man yung naisip mo. Nandun yung synchronize kayong dalawa. Nandun yung kung ano ang channel mo, ganun din ang channel niya. Kaya halos magkasabay kung ano man yung mga kilos ninyo at mga iniisip ninyo. Hindi sila nagbubunyi, nagsasaya kung ikaw ay failure. Hindi sila masaya dito. At tunay ang damdaming ito. Kung ano naramdaman mo nga, nararamdaman din nila. At sila na may magbubunyi ng tunay hindi ka plastikan kung ikaw ay merong mga success. Meron kang mga na-attain. Sila rin ay nagre-rejoice na walang kaplastikan. Hindi yung, ang galing mo, friend. Nakuha mo yan. Successful ka, na-attain mo. Pero loob pa nun. Pambira yan. Kung hindi ko tinulungan yan, hindi namang magkaganyan yan. Hindi yon. Tunay na kahit na tinulungan niya at wala siyang nakuhang pabor sa pagtulong sa kanya, pero tuwang-tuwa siya na ang kanyang kaibigan, ikaw, ay nagiging matagumpay. Yan ang compassionate friend. Ito rin ang mga kaibigan na ipaglalaban ka pag merong naninira sa iyo. Itong mga vloggers, itong mga supporters ni Digong, ito yun. Ito yung mga taong talagang nagsaliksik. Inalam nila kung sino si Digong, kung sino si Sara. Kaya sila ganun na lang ang kanilang proteksyong ibinibigay. Kasi nararamdaman nila kung ano ang nararamdaman ni Digong or ni Sara. Ang tanong ngayon, paano kaya nakuha ni Digong ang mga kaibigang ito? Ikaw din, kung may kaibigan kang ganyan ngayon, paano sila nagiging kabahagi ng buhay mo? Unang-una kasi ang pagkakaibigan, friendship, ay one way papunta roon. Manggaling sa'yo, papunta sa kanila. Ikaw yung unang nag-express ng pag-ibig, pagmamahal sa kanila. Kagaya kay Digong, siguro siyang nagbigay ng friendship na gano'n. At ako, karanasan ko rin yan. Na wala kang hinihintay na kapalit or pabalik sa iyo. Basta pinigay mo lang kung ano yung tulong na yun. At maraming testimony, kung ano man yung mga ginawa ni Digong na hindi talaga makalimutan ng mga taong kanyang binigyan. Dahil sa mga katangiang meron siya, 4 siguro o 3, 2 meron siya. Pero at least, yung katangian ng isang kaibigan na tunay ay nandyan. Ikaw ba, kapatid? Meron ka rin pang ganyan. Kung wala naman, unconscious ka lang, pero tunay pala, ini-express mo ito. Dahil ikaw ay tunay talagang kaibigan na hindi ka naghahanap ng kapalit. Hindi ka naghahanap ng merong babalik sa iyo. Basta bigay ka lang ng bigay. Kasi ang pagkakaibigan ay tunay na pag-ibig. Pag-ibig sa mga taong nakitaan mo ng dahilan na sila ay magiging kabahagi ng iyong buhay. Kaya ako, at kayo ganun din, mga kapatid, ang inyong pinaka-best friend, ang inyong mga asawa, mga anak, pamilya. Kasi dito mag-umpisa, kasi mas mahirap, yung palagi mong kasama sa totoo lang, baka katagalan, baka ipagsawa mo. Kaya kung ikaw ay tunay na kaibigan, dapat enduring friend ka. At hindi ka magbabago kahit anuman ang mangyari sa mundo. Kasi nga, ganun ka talaga. At pagka ito'y nasa iyo na, asahan mo. O di kaya, kahit hindi mo inaasahan, isang araw darating, o hindi man darating, isang araw ito'y kaagad-agad darating, o kung hindi man darating ito, pero sigurado, magbibilang man ng mga taon, darating din sa iyo. Kasi ang
tunay na result ng magandang bagay na gagawin mo ay babalik sa iyo na hindi mo alam. Kaya kung ikaw ay may mga kaibigan ganito, kahit isa o dalawa lang, ang ibig lamang sabihin, ikaw rin, ganun din sa kanila. Kaya kahit anong mangyari sa mundo, merong mga taong mag-aalaga sa iyo, tutulong sa iyo, merong kang matatakbuhan, merong magbibigay sa iyo ng payo, at merong para bang hinahawakan ka, inaakbayan ka palagi, at nararamdaman nila kung ano man yung nararamdaman mo. Yan ang mga kaibigan na kung kadalasan hindi natin ito nakikita. Kasi unconscious tayo. Hindi naman magbibilang tayo, pero dapat lang nating maramdaman ito. Makita natin sa kanila kasi sila ang salamin natin kung ano naman tayo sa ating kapwa-tao. Papagpalang araw po sa ating lahat.